So mga tol, isang linggo na nga pong nasa Baguio ang top contender super bantamweight Kar-Hamis Martin. Magkasama nga po sila ni Marlon Tapales na nagte-training. Paghahanda nga po yan ni Tapales sa bigating labang kontra kay Monster current Unified Super Bantamweight World Champion na Oya Inoue na magaganap na sa December 26 sa Japan. Kung matatandaan mga tol, sinabi nga po natin sa previous vlog natin na hindi maiiwasan na mag-sparring si Kar-Hamis Martin at Tapales dahil magkasama sila ngayon sa iisang lugar. At hindi nga po tayo nagkamali mga tol dahil lumabas na ang video ng sparring nila. Pinost nga po ng Dragon Boxing Stable ang naganap na sparring. Sa maikling video clip nga po na nilabas, makikitang nagpakitang gila si Kar-Hamis Martin sa sparring nila ni Tapales. Nakipagsabayan si Martin sa World Champion. At ang nakakagulat pa dyan mga tol, maraming kumonektang kombinasyon ni Martin sa katawan at mukha ni Tapales. Kaya marami talaga ang nagulat sa pinakita ni Martin. So ibig sabihin kaya na ito mga tol, hinog na kaya si Kar-Hamis Martin? At ready na kaya ito lumaban sa world title? Pero maikli nga lang po ang video na nilabas na yan. Malay natin, yung highlights lang ni Martin ang pinakita at hindi nilabas ang highlights ni Tapales. Baka mamaya mga tol, pakagat lang yan ng Team Tapales para mapanood ni Oya Inoue. Samantala, kung matatandaan, naglabas ng litrato si Marlon Tapales, kasama niya ang mga ka-sparring niya. Hindi naman nagpadaig itong si Inoue, naglabas din siya ng mga litrato, kasama din ang mga ka-sparring niya. Kapansin-pansin nga mga tol na ang lalaki ng mga katawan ng mga ka-sparring ni Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, magandang balita nga po para sa mga fans ni Cuadro Alas dahil nananatili pa din pong number 3 spot sa ranking si Casimero sa WBO. Naglabas na kasi ng update sa ranking ang WBO sa buwan ng October at kahit tabla ang naging laban ni Casimero kay Yukinori Ogoni sa Japan noong October 12 at panalo naman ang number 4 spot sa ranking sa WBO na si TJ Doheny kontra kay Japet Lee Lamido noong October 31 kung saan isang round lang knockout agad itong si Lamido. Ang buong akala ng karamihan na babagsak sa ranking si Casimero at aakyat naman itong si TJ Doheny hindi po nangyari dahil nananatili pa rin pong number 3 spot si Casimero. Pero pagdating naman sa WBC mga tol, doon bumagsak sa ranking si Casimero. Nasa number 7 spot na siya ngayon na dating number 6 spot. Isa o hanggang dalawang panalo pa at makalaban ng dekalibreng kalaban si Casimero. Tiyak na mataas ang magiging tsansa niya na maging mandatory sa WBO. Ang tanong lang dyan mga tol, kung mananatili pa ba si Inoue sa Super Bantam? Pag umakyat na kasi si Inoue ng featherweight, hindi na makakalaban pa ni Casimero si Inoue. Pero sa tingin natin mga tol, hindi aakit ng featherweight itong si Inoue. Kapag nahirapan ito kay Tapales, mag-iisip kasi yan mga tol kung aakyat siya ng dibisyon kapag nahirapan siya dito kay Tapales. Pero kung impresibo ang magiging panalo ni Inoue dito kay Tapales, baka lumakas ang loob niyang umakyat agad ng featherweight. Well, ang mahalaga naman dyan mga tol, kahit na hindi makalaban ni Casimero itong si Inoue, kung mapalaban si Casimero sa world title sa Super Bantam at manalo, magiging 4 division world champion na siya. Pero syempre mga tol, si Inoue talaga ang inaasam-asam ng mga karamihan na makalaban ni Casimero. Sa kabilang dako naman mga tol, nagpost nga po ng picture si Casimero na nasa law office ito at mukhang abogado po ang kasama niya dyan sa picture. Marami tuloy ang nagsasabi mga tol, nakakasuhan na daw ni Casimero lahat ng naninira sa kanya. So hindi nga po natin alam mga tol kung anong pakay ni Cuadro Alas dyan.